kayo po mismo inaamin nyo, nagkaroon ng lapses dun sa encoding sa NCR, I don't know with other regions. Ngayon po ba dahil sinasabi nyo na nagkaroon ng lapses dun sa pag-encode ng pangalan ng mga beneficiaries, meron po bang mapapanagot sa mga field offices natin o kaya dun sa mga nag-implement po nito? Yung pong mga nagbigay na supposedly dapat hindi na mabigyan kasi nga sa tupad, sa isang taon, isa lang dapat. Yung tinitingnan kasi natin yung pag-aayos ng sistema. Kung nagkaroon man ng ganyan, it doesn't mean na may mga taong nakinabang, no? So tinitingnan natin kung paano natin i-improve yung sistema. So meron ho kaming tupad information monitoring system. Dahil nagkakaroon ng ganyang duplication, tinitingnan yan kung paano mai-improve yan na madedetect agad kung may parehong pangalan, doubling pangalan. Minsan kasi nagkakamali yung yung pag-spelling ng pangalan, no, sa volume, at saka minsan yung beneficiaries din, sila mismo nagkakaroon ng error dun sa kanilang pagsusulat. So isa pang tiningnan natin kung paano yan maisasaayos. Nakipag-ugnayan yung aming department sa PSA, no, Philippine Statistics Authority. Gusto natin yung ating mga tupad availees, mga beneficiaries, ma-enroll ho natin sa PhilSys, no, yung National ID System, para mas madali po yung determination at yung validation. Determination kung mayroong error or validation kung tama na siya ba ito. Nakikipag-ugnayan din po yung mga regional offices natin sa local government unit para ma-check din po yan. Pag pumunta ho kasi yan, talagang libo-libo yan, no? Bigyan ko ho kayo ng halimbawa, no? Sa loob ho kasi ng ilang taon, mula 2022 to 2025, ang ating beneficiaries is nasa 14.6 million. So kada taon yan, itong 2025, nasa halos 2.5 million. May panahon na nag 4.7 million ho tayo. So iilan lang din yung mga tao natin. So kaya ang iniisip po natin, paano ba natin lalong i-improve? Ano ba natin lalong aayusin yung ating sistema para sa ganun maiwasan ho natin itong mga ganitong lapses o yung nagkaroon ng ganung pagkukulang. May mga regions din po tayo na even NCR, no, at saka yung may Maropa kung saan sinasabi nagkaroon ng ganyan, pero sabi ko nga may Maropa, wala naman yan. Sila mismo kasi meron din silang mga sistema na dinidevelop, sineset up. In fact, natututo nga rin kami sa mga sistema sa regional offices. Kasi ang kainaman sa regional offices, they are on the ground. So nakikita nila yung actual na sitwasyon, yung volume. At may mga mahuhusay tayong mga tao na marunong din kasi sa mga development ng mga application system. So may kung ikasa ito, for example, sa Mimaropa at maayos siya, pwede nating tingnan kung ma-implement din natin siya sa ibang rehiyon. Ganun din naman kung may development sa ibang region at pwedeng mapakinabangan ng iba. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!